hindi dapat ganito. Sa lahat ng libu-libong pangalan sa mundo, bakit ang pangalan pa niya? Naramdaman ni Aliana, Ali di Malanta ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa tablet na hawak niya. Ang mga letra sa screen ay tila sumasayaw, nanunukso. Isang pangalan lang naman iyon, pero para sa kanya, isa iyong multo. Captain Lorenzo Enzo de la Vega. Sa isang iglap, ang malawak na conference hall ng Dimalanta Airlines ay parang kumipot. Ang masigabong palakpakan ng mga empleyado at board members ay tila humina at naging isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, sa bagong CEO, naghihintay na ipagpatuloy niya ang kanyang talumpati. Naghihintay na batiin niya ang huling piloto na pararangalan. Pero paano? Paano niya sasabihin ang pangalang iyon nang hindi nanginginig ang kanyang boses? Paano niya haharapin ang lalaking iyon nang hindi naaalala ang lahat? 7 taon. 7 taon niyang itinayo ang mga pader sa paligid ng kanyang puso. 7 taon siyang nagsumikap sa Amerika, kumuha ng master's degree, nagtrabaho hanggang sa halos hindi na siya natutulog. Lahat para patunayan sa kanyang ama, sa mundo, at lalo na sa sarili niya na kaya niyang magtagumpay ng mag-isa, na hindi niya kailangan ng kahit sino, lalo na siya. Ngunit sa isang kisap mata, ang lahat ng pader na iyon ay tila gumuho dahil lamang sa isang pangalan na nakasulat sa isang listahan. Huminga siya ng malalim, isang halos hindi maririnig na paghinga. Kinalma niya ang sarili. Siya si Aliana Di Malanta, ang CEO. Hindi siya magpapakita ng kahit anong kahinaan. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tablet. Isang pilit na ngiti ang ipininta niya sa kanyang mga labi. Ang ngiting praktisado, ang ngiting pang CEO. At para sa ating huling parangal, nagsimula siya, ang boses ay matatag at malinaw. Isang himala kung tutuusin. Ang natatanging pilot of the quarter. Isang piloto na nagpakita ng hindi matatawarang dedikasyon at husay. Bigyan natin ng masigabong palakpakan si Captain Lorenzo de la Vega. Kasabay ng muling paglakas ng palakpakan, isang matangkad na lalaki sa kanyang uniporme ng piloto ang tumayo mula sa karamihan. Bawat hakbang niya palapit sa entablado ay parang isang suntok sa dibdib ni Ali. Hindi siya nagbago. Ang tindig, ang paraan ng paglakad, ang pamilyar na ayos ng buhok, at nang sa wakas ay tumuntong na ito sa entablado at humarap sa kanya, nakita niya ang mga mata nito. Ang mga matang iyon, ang mga matang minsan niyang sinilayan sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, puno ng mga pangako. Ngayon, puno ito ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa loob ng ilang segundong iyon, nawala ang lahat. Nawala ang mga tao, ang entablado, ang palakpakan. Bumalik siya sa gabing iyon, 7 taon na ang nakalipas. Ang amoy ng ulan sa semento, ang lasa ng kape at ng kanyang mga luha. Ang huling halik nila, malamig at desperado. Ang huling mga salitang binitiwan nito, "Hindi na kita mahal, Ali. Tapos na tayo." Isang matalas na kirot ang gumuhit sa kanyang puso. Inilahad ni Enzo ang kanyang kamay upang tanggapin ang tropeyo. Nag-alinlangan si Ali ng isang segundo bago niya ito iniabot. Sinadya niyang huwag magtama ang kanilang mga balat, ngunit nabigo siya. Ang saglit na pagdampi ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong braso. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. "Congratulations, Captain," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Thank you, Ma'am."
Sagot ni Enzo. Ang boses ay malalim at kalmado. Ang pagtawag nito sa kanya ng ma'am ay isang sampal sa katotohanan. Isa na lamang siyang boss at isa na lamang siyang empleyado. Nang matapos ang seremonya, nagkunwari siyang abala sa pakikipag-usap sa ibang mga board members. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niya si Enzo na kinakamayan ng mga kapwa nito piloto. Ramdam niya ang mga titig nito paminsan-minsan, ngunit hindi niya ito nilingon. Hindi niya kaya. Nang makahanap ng pagkakataon, mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa kanyang opisina, ang kanyang private sanctuary, ang kaisa-isang lugar kung saan maaari niyang tanggalin ang kanyang maskara. Pagkasara niya ng pinto, napasandal siya dito at napapikit ng mariin. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis. Kalma, Ali. Bulong niya sa sarili. Isa lang siyang empleyado. Pero alam niyang nagsisinungaling siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang head ng Human Resources. Good morning, Ma'am Ali, bati ng nasa kabilang linya. Carla, sabi niya, direkta sa punto. Gusto kong makita ang flight assignments ni Captain De La Vega. Okay po, ma'am. Isasend ko po sa email ninyo ngayon din. I want him reassigned. Ilipat mo siya sa international long-haul flights as soon as possible. Natahimik si Carla sa kabilang linya. Pero ma'am, si Captain Enzo po ang pinaka-senior natin sa domestic routes at siya ang aming lead training captain. Mahihirapan po tayong palitan siya agad. Kumuyom ang kamao ni Ali. Hindi ako nagtatanong, Carla. I'm giving you an order. Gawan mo ng paraan. Masusunod po, ma'am. Pagkababa niya ng telepono, naramdaman niya ang kaunting pagkalma. Kontrol. Iyon ang kailangan niya. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang ilayo ang lalaking iyon sa kanya. Ngunit ang kapayapaan niya ay hindi nagtagal. Ilang minuto lang ang lumipas, may kumatok sa kanyang pinto. Isang katok na pamilyar, kalmado, ngunit may bigat. Hindi siya sumagot. Nagdasal siya na sana umalis na lang kung sino man iyon. Muling tumunog ang katok, mas malakas ng kaunti. Walang pagpipilian, tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang damit, at muling isinuot ang kanyang maskara ng pagiging CEO. Binuksan niya ang pinto at nandoon siya, nakatayo sa labas ng kanyang opisina. Si Lorenzo de la Vega, ang multo ng kanyang kahapon. Tinitigan siya nito ng diretso sa mga mata, ang mukha ay seryoso. Ali, sabi nito sa boses na nagpabuhay sa lahat ng alaala na pilit niyang ibinaon. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan, Captain de la Vega. Ang bawat salita ay parang patalim na bumaon sa dibdib ni Lorenzo Enzo de la Vega. Ang paraan ng pagbigkas ni Ali sa kanyang pangalan, formal, malamig, walang anumang bakas ng nakaraan, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Nakatayo siya sa harap nito sa labas ng opisinang simbolo ng lahat ng pinangarap nito. Ang opisinang dahilan kung bakit kinailangan niyang gawin ang pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. Nakita niya ang pader na itinayo nito sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na siya mismo ang nagbigay ng mga materyales 7 taon na ang nakalipas. Ali, please. Pakiusap niya, ang boses ay mas mahina kaysa sa kanyang inaasahan. Kahit 5 minuto lang. Kung tungkol ito sa trabaho, idaan mo sa tamang proseso, mag-email ka sa HR. Sagot nito at akmang isasara na ang pinto. Mabilis niyang iniharang ang kanyang kamay. Hindi ito tungkol sa trabaho, tungkol ito sa atin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ali. Walang tayo, Enzo. Matagal mo nang tinapos yon.
Ngayon, kung papayagan mo ako, marami pa akong kailangang gawin. At isinara nito ang pinto ng may diin. Naiwan si Enzo na nakatayo sa hallway, nakatitig sa kahoy na pinto na ngayon ay nagsisilbing harang sa kanila. Naramdaman niya ang mga titig ng ilang empleyadong dumaraan. Yumuko siya at nagsimulang maglakad palayo, dala-dala ang bigat ng muling pagkabigo. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng Dimalanta Airlines, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Hindi ng nakaraan nilang dalawa ni Ali, kundi ng nakaraan na siya lang ang nakakaalam. Bigla siyang napahinto at ang isip niya ay lumipad pabalik. Ang opisina ni Don Ricardo de Malanta ay malawak at nakakasilaw. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang libro ay nangingibabaw sa hangin. Si Enzo, 24 na taong gulang pa lamang noon, ay nakaupo sa harap ng ama ng babaeng pinakamamahal niya, ramdam na ramdam ang pagiging maliit niya. Mahal mo ba ang anak ko, Lorenzo? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat na parang bakal. Opo sir, mahal na mahal po, sagot ni Enzo nang walang pag-aalinlangan. Tumango si Don Ricardo, kumuha ng isang folder sa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito at inilapag sa harap ni Enzo. Mga papeles, mga dokumento ng utang, mga larawan ng maliit na bahay ng kanyang mga magulang. Alam mo ba kung ano to? Tanong ng matanda. Ito ang kinabukasan ng pamilya mo. Isang kinabukasan na malapit ng gumuho. Nanlamig si Enzo. Ang negosyo ng kanyang ama, isang maliit na construction supply, ay nalugi. Lingid sa kaalaman niya, malaki na pala ang pagkakautang nito at ang mga Dimalanta ang may hawak ng lahat ng promissory notes. May pangarap si Aliana, pagpapatuloy ni Don Ricardo. Ang pamunuan ang kumpanyang ito at sa tingin ko may hadlang sa pangarap na yon, ikaw. Sir, habang nandyan ka, hindi siya aalis. Hindi siya mag-aaral sa Amerika. Hindi siya magiging matatag. Masyado kanyang mahal at yon ang magiging kahinaan niya. Kailangan niyang matutong tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang anuman o sinumang sinasandalan. Inilapit ni Don Ricardo ang kanyang mukha. Kaya mamimili ka, iho. Aalis ka sa buhay niya. Wawasakin mo ang puso niya para matuto siyang maging matigas. At bilang kapalit, sasagipin ko ang pamilya mo. Babayaran ko ang lahat ng utang ninyo at bibigyan ko pa ng bagong puhunan ang iyong ama. O, mananatili ka sa tabi niya at hahayaan mong panoorin ang unti-unting pagbagsak ng mga taong nagpalaki sa iyo. Naramdaman ni Enzo ang pagkawala ng hangin sa kanyang mga baga. Isa itong sentensya, isang hatol na walang pag-apela. Kung totoong mahal mo siya pagtatapos ni Don Ricardo, isasakripisyo mo ang kaligayahan ninyo ngayon para sa kinabukasan niya. Captain, naputol ang pagbabalik tanaw ni Enzo nang may tumapik sa kanyang balikat. Isa itong flight attendant. Okay lang po kayo, sir? Oo. May naalala lang, pilit siyang ngumiti. Lumipas ang mga araw, sinubukan niyang iwasan si Ali. Ginawa niya ang kanyang trabaho ng buong husay, umaasang sa pamamagitan noon ay makita nito na hindi siya ang kontrabida sa kwento. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. Isang hapon, habang naghahanda siya para sa isang routine check flight, tumawag ang hepe ng operations. Enzo, may problema. Nagkasakit bigla si Captain Reyes, pero kailangan lumipad ng eroplanong to. CEO's mandate, kailangan niyang personal na i-check ang bagong cabin interior bago i-deploy sa Lunes. Napatigil si Enzo. Ang CEO, si Ma'am Ali? Oo, at bilang ikaw ang lead training captain,
Ikaw lang ang available na may sapat na kwalifikasyon para sa flight na to. Kaya mo bang pumunta rito sa loob ng 30 minutos? Wala siyang nagawa kundi sumang-ayon. Pagdating niya sa tarmac, nandoon na si Ali, kausap ang ground crew. Ang suot nitong business suit ay tila hindi nababagay sa ilalim ng init ng araw, ngunit ang tindig nito ay puno pa rin ng awtoridad. Nang makita siya nito, isang malamig na ekspresyon ang muling gumuhit sa mukha nito. Sa loob ng cockpit, ang tensyon ay halos nahihipo. Walang nagsasalita. Si Ali ay nakaupo sa jump seat sa likuran, tahimik na nagmamasid. Sinimulan ni Enzo ang kanyang pre-flight checklist. Ang boses ay profesional at walang emosyon. Bawat galaw niya ay tiyak at sanay. Ito ang mundo niya. Sa himpapawid, siya ang may kontrol. Nang nasa ere na sila, kahit hindi niya lingunin, ramdam niya ang mga mata ni Ali na nakatutok sa kanya. Ramdam niya ang pagtatasa nito sa bawat kilos niya. Hindi niya ito pinansin. Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagpapalipad, pinatutunayan hindi sa salita, kundi sa gawa. Nakarapat-dapat siya sa unipormeng suot niya. Naging maayos ang lahat. Pagbalik nila sa hangar, unang bumaba si Ali. Inaasahan ni Enzo na aalis na lang ito nang walang paalam. Ngunit nagulat siya nang hintayin siya nito sa paanan ng hagdan. "Magaling ang pagpapalipad mo, Captain," sabi nito. Ang tono ay formal pa rin, ngunit may bahagyang pag-amin. "Trabaho ko lang po, ma'am," sagot niya. Bago pa man siya makapagsalita muli, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Matikas ang tindig, nakangiti. Si Miguel Sandoval, isa sa mga bagong miyembro ng board. "Ma'am Ali, that was a perfect flight." Bati ni Miguel, ang tingin ay lumipat kay Enzo. "At syempre, magaling ang ating kapitan. You handled the flight and the CEO perfectly." May kakaibang diin sa huling salita ni Miguel na nagpatayo ng balahibo ni Enzo. Isang ngiting tila may kahulugan ang ibinigay nito kay Ali bago ito muling nagsalita. "Alam mo, Ali, hanga ako sa profesionalismo mo. Hindi mo hinahayaang makaapekto ang mga personal na bagay sa iyong trabaho." Nagbago ang timpla ng mukha ni Ali. Tumigas ito. "Salamat, Miguel. Kung tapos na tayo rito, may meeting pa ako." Tumalikod si Ali at naglakad paalis nang hindi man lang muling sumulyap kay Enzo. Naiwan si Enzo kasama si Miguel na pinanood lang si Ali na papalayo. "Isang kahangahangang babae," sabi ni Miguel kay Enzo na parang magkaibigan sila. "Pero kailangan niyang mag-ingat. Sa mundo natin, isang pagkakamali lang, lahat pwedeng mawala." Mayroong banta sa tono ni Miguel na hindi nagustuhan ni Enzo. Ngumiti lang ito sa kanya at tinapik siya sa balikat bago umalis. Pinanood ni Enzo ang pag-alis ni Ali. Kahit gaano pa kalamig ang pakikitungo nito, ang nakita niyang bahagyang pag-amin sa mga mata nito kanina ay nagbigay sa kanya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi siya susuko. Darating ang araw, malalaman din nito ang lahat. Darating ang araw, mapapatawad siya nito. Umaasa siya, ang nakaraan ay hindi kailanman natutulog. Paulit-ulit na umaling-awngaw sa isip ni Aliana de Malanta ang mga salitang iyon. Nakaupo siya sa kanyang opisina, ngunit wala roon ang kanyang diwa. Ang mamahaling leather ng kanyang upuan, ang panoramic view ng syudad mula sa kanyang bintana, lahat ay walang kabuluhan. Ang tanging nakikita niya ay ang larawan sa email. Isang larawan nila ni Enzo, kuha 7 taon na ang nakalipas. Nakasakay sila sa isang motorsiklo, tumatawa, ang buhok ni Ali ay hinahangin. Ang mga mata niya ay sumisigaw ng kaligayahan,
isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang kinalimutan kung paano maramdaman. Sino ang nagpadala nito? Bakit? Isa ba itong babala o isang malupit na paalala ng lahat ng nawala sa kanya? Sinubukan niyang isantabi ito. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa trabaho, sa mga report, sa mga numero. Ang mga numero ay simple lang. Ang mga numero ay may lohika, hindi tulad ng puso ng tao. Gabi na nang mapansin niyang siya na lang pala ang natitira sa buong palapag. Ang karaniwang abalang opisina ay nababalot na ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Isang kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya. Guni-guni mo lang yan, Ali, bulong niya sa sarili. Tumayo siya at inayos ang kanyang mga gamit. Oras na para umuwi. Habang naglalakad siya sa tahimik na hallway, ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ay tila napakalakas. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Lumingon siya. Wala. Isang mahabang pasilyo lamang na puno ng anino. Pumasok siya sa elevator at pinindot ang buton para sa basement parking. Habang bumababa ang elevator, napatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod, ang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi kayang itago ng mamahaling damit. Nang bumukas ang pinto ng elevator, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Ang parking lot ay halos wala ng laman. Ang mga madilim na ilaw ay lumilikha ng mahahabang, nakakatakot na anino. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang paghinga at ang malayong tunog ng tubig na pumapatak. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kanyang sasakyan, pilit na pinapabilis ang kanyang mga hakbang. Ang susi ng kanyang kotse ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanlalamig. Malapit na siya. 10 hakbang na lang. 5, 3. Bigla isang tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang tunog ng isang lata na gumulong sa semento. Napatigil si Ali. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Sino yan? Tanong niya, ang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Mas binilisan pa niya ang kanyang paglakad. Nang akmang bubuksan na niya ang pinto ng kanyang kotse, isang anino ang biglang lumabas mula sa likod ng isang poste. At isa pa, 2 lalaki, nakatakip ang mga muka. Bago pa man siya makasigaw, isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Ang amoy ng pawis at sigarilyo ay dumikit sa kanyang ilong. Ang isa namang lalaki ay mabilis na hinablot ang kanyang braso. "Akin na yang bag mo!" Sigaw ng lalaking humahawak sa kanya, pilit na inaagaw ang kanyang designer handbag. Isang alon ng adrenaline at galit ang biglang bumuhay sa nanlalamig na katawan ni Ali. Hindi! Hindi siya magpapatalo ng ganito. Nagpumiglas siya ng buong lakas. Sinipa ang lalaking nasa likod niya. Bitiw! Sigaw niya, ang boses ay garalgal dahil sa kamay na nakatakip sa kanyang bibig. Dahil sa kanyang pagpupumiglas, bahagyang lumuwag ang pagkakahawak sa kanya. Ginamit niya ang pagkakataong iyon para sumigaw. Isang sigaw na puno ng takot at desperasyon. Isang sigaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng buong parking lot. Tulon. Biglang may isang malakas na sigaw ang pumutol sa kanyang paghingi ng tulong. Isang boses na mas malakas, mas may awtoridad. "Bitawan niyo siya!" Kasabay ng sigaw, isang anino ang tila lumipad mula sa dilim. Sa isang iglap, ang lalaking humahawak sa bag ni Ali ay bumagsak sa semento, napasigaw sa sakit matapos tamaan ng isang malakas na suntok sa panga. Nagulat ang lalaking nakahawak kay Ali.
Binitawan siya nito at akmang susugod sa bagong dating. Ngunit bago pa man ito makakilos, sinalubong na ito ng isang mabilis na sipa sa tiyan. Napahandusay ito, hirap na huminga. Ang dalawang lalaki, na ngayon ay mas natakot pa kaysa sa biktima nila, ay mabilis na tumayo at nagtatakbo palayo. Nawala sa mga anino ng parking lot. Naiwan si Ali na nakatayo, nanginginig, habang pinipilit na habulin ang kanyang hininga. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Ang kaninang takot ay napalitan ng isang pagkahilo. Isang malamig na pawis ang nagsimulang tumulo sa kanyang noo. Mula sa dilim, dahan-dahang lumitaw ang kanyang tagapagligtas. Lumabas sa anino at tumayo sa ilalim ng isa sa mga ilaw ng paradahan. Si Enzo. Naglakad ito palapit sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Bawat hakbang nito ay maingat, na para bang papalapit ito sa isang sugatang hayop na maaring biglang manakmal. Ali, tawag nito. Ang boses ay malumanay. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Hindi makasagot si Ali. Nakatitig lang siya rito, ang isip niya ay isang magulong, pinaghalong pasasalamat at pagtataka. Bakit siya nandito? Paano niya nalaman? Sinusundan ba niya ako? Ang mga tanong ay nagsisiksikan sa kanyang utak, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang makita ni Enzo na hindi siya sumasagot, humakbang pa ito palapit. Itinaas nito ang kanyang kamay na parabang gusto siyang hawakan. Ngunit nag-alinlangan ito sa kalagitnaan. Ali, magsalita ka. Sa wakas, ang lakas na ginamit niya para magpumiglas kanina ay biglang nawala. Ang adrenaline na bumuhay sa kanya ay biglang bumitaw at ang tanging natira ay isang matinding pagod. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang sahig na semento ay tila gumagalaw, umiikot. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan, ngunit hindi siya tumama sa malamig na semento. Isang malakas na braso, ang mabilis na sumalo sa kanya, humila sa kanya palapit sa isang matatag na dibdib. Ang pamilyar na amoy nito, isang pinaghalong malinis na sabon at ang kakaibang pabango na siya lang ang gumagamit ay biglang yumakap sa kanya. Hindi, hindi dito, hindi sa mga braso niya. Sinubukan niyang itulak ito palayo, ngunit wala na siyang lakas. Ang kanyang mga kamay ay parang walang buto. Isinandal niya ang kanyang ulo sa, sa dibdib nito, hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon na lang ang kaya niyang gawin. Narinig niya ang malakas at kalmadong tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang tainga, isang ritmong kabaligtaran ng nagwawala niyang puso. Tumingala siya at ang huling nakita niya ay ang nag-aalalang mukha ni Enzo na nakatitig sa kanya bago tuluyang nilamon ng dilim ang kanyang paningin. Bago siya mawala ng malay dahil sa matinding takot at pagod, ang huling narinig ni Ali ay ang pamilyar na boses na bumubulong sa kanyang tainga. Ali, nandito lang ako, hindi kita iiwan. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Aliana ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at alcohol. Pamilyar, ngunit hindi kaaya-aya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puti ang kisame, puti ang mga dingding. Isang mahinang, ritmikong tunog ng beep ang naririnig niya sa kanyang tabi. Nasa ospital siya. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang bahagyang kirot sa kanyang braso ang pumigil sa kanya. Doon niya napansin ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. At doon niya naramdaman ang isa pang bagay, isang init, isang bigat. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kanyang tingin. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama, si Enzo. Nakayuko ito,
Ang ulo ay nakasandal sa gilid ng kutsyon, mahimbing na natutulog, at ang kamay nito mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Parang isang pelikula, bumalik ang lahat ng alaala. Ang dalawang lalaki, ang sigaw niya, ang pagdating ni Enzo, ang pakiramdam ng kanyang mga braso na sumasalo sa kanya. Ang huling salitang narinig niya bago siya mawalan ng malay. Hindi kita iiwan. Sa isang saglit, nawala ang CEO, nawala si Miss Dimalanta. Ang natira ay si Ali lang. Ang Ali na minsan ay naramdamang ligtas sa piling ng lalaking ito. Isang mainit na agos ng pasasalamat ang dumaloy sa kanyang ugat. Tinutunaw ang kaunting yelo sa paligid ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang natutulog na mukha ni Enzo. Ang mga pilikmata nito ay mahahaba. May kaunting guhit ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng 7 taon ng galit at sakit, hindi niya maikakaila ang katotohanan. Iniligtas siya nito. Ngunit kasabay ng pasasalamat, isang pamilyar na damdamin ang muling umakyat sa kanyang lalamunan, ang pride, ang galit, ang alaala ng pag-iwan nito sa kanya. Dahan-dahan, marahan para hindi ito magising, sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit sa paggalaw niya, gumalaw din si Enzo. Dahan-dahan itong nag-angat ng ulo, ang mga mata ay namumungay pa sa antok. Nang makita nitong gising na siya, isang ekspresyon ng lunas ang gumuhit sa mukha nito. Ali, gising ka na! Iyon na ang hudyat. Mabilis niyang hinila ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Ang init na iniwan ng palad nito sa kanyang balat ay tila isang paso. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa silid. Bahagyang nasaktan ang anyo ni Enzo sa biglaang pagbabago niya, ngunit agad din itong nakabawi. Hinimatay ka kagabi. Dinala kita rito para masigurong okay ka. Okay na ako, matigas niyang sabi. Maari ka nang umalis. Maraming salamat sa tulong mo, Captain. The company will compensate you for your trouble. Ang bawat formal na salita ay isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nila. Nakita niya ang kirot sa mga mata ni Enzo, ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangan niya ito. Kailangan niya ang distansya para maprotektahan ang sarili. Akmang magsasalita pa si Enzo nang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Miguel Sandoval, may dalang isang malaking buke ng mga puting rosas. Ang kanyang ngiti ay kasing lawak ng kanyang kumpiyansa. Ali, thank God you're okay. Sabi nito, ang boses ay puno ng pag-aalala na para kay Ali ay tunog peke. Lumapit ito at inilagay ang mga bulaklak sa mesa. Grabe ang pag-aalala ko nang mabalitaan ko ang nangyari. Pagkatapos ay lumingon ito kay Enzo. At sa iyo, Captain de la Vega, you are a hero. Ang buong kumpanya ay may utang na loob sa iyo. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Sagot ni Enzo, ang mga mata ay hindi inaalis kay Miguel, na para bang sinusuri nito ang bawat galaw ng board member. Tumawa si Miguel, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Ali at bumulong, sapat lang na lakas para marinig nilang tatlo. Napakaswerte mo talaga, Ali. Isipin mo, sa dinami-dami ng gabi, sa gabing iyon pa talaga nag-overtime ang pinakamagaling nating piloto. It was very fortunate. Almost too fortunate. Napatigil si Ali. Tinitigan niya si Miguel, pagkatapos ay si Enzo. Isang maliit, makamandag na buto ng duda ang biglang itinanim ni Miguel sa kanyang isipan. Paano nga ba siya napunta doon? Anong ibig mong sabihin, Miguel? Tanong ni Enzo. Ang boses ay matigas at may halong babala.
Mabilis na itinaas ni Miguel ang kanyang mga kamay. Whoa, relax, Captain. I'm just saying the timing was impeccable. A true miracle. Ngumiti ito kay Ali. Magpagaling ka, Ali. I'll handle things at the office. Don't you worry about a thing. At sa huling sulyap kay Enzo, lumabas si Miguel ng silid. Iniwan ang isang makamandag na katahimikan. Hindi na makatingin si Ali kay Enzo. Ang buto ng duda na itinanim ni Miguel ay nagsisimula ng mag-ugat. Ang pagligtas ba sa kanya ay isang pagkakataon lang o isang kalkuladong hakbang para makuha muli ang tiwala niya? Kailangan ko nang umalis, sabi ni Enzo, na tila nababasa ang pagbabago sa hangin. Magpagaling ka. Tumalikod ito at naglakad palabas. Hindi siya pinigilan ni Ali. Nang maiwan siyang mag-isa, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadial niya ang numero ng Head of Security ng Dimalanta Airlines. Reyes, sagot ng nasa kabilang linya. This is Ali, Dimalanta, sabi niya. Ang boses ay puno ng awtoridad. I want you to check all the CCTV footage from the basement parking last night. Every single angle. I want to know who those men were, and I want to know exactly what Captain De La Vega was doing there. Masusunod po, ma'am. Tatawagan ko po kayo agad kung may makita kami. Ibinaba niya ang telepono. Napasandal siya sa mga unan na papikit. Ang pasasalamat na naramdaman niya kanina ay nabahiran na ngayon ng lason. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Miguel pero mas ayaw niyang maging tanga ulit. Hindi nagtagal, muling tumunog ang kanyang telepono. Si Reyes. Ma'am, sabi ng security head, ang boses ay nag-aalangan. May problema po. Anong problema? Tanong ni Ali, biglang kinabahan. Yung footage po mula sa kamera na direktang nakatutok sa parking slot ninyo. Corrupted po. May nagbura yata, pero na-check ko po ang logs. And? Ayon po sa access log, ma'am, si Captain De La Vega ay nanatili sa building pagkatapos ng office hours nang walang nakalistang opisyal na dahilan. Isang nakakabinging katahimikan. Para kay Ali, ang mga salitang iyon ay isang kumpirmasyon. Ang buto ng duda ay bigla na lang sumibol at naging isang malaking puno ng kapaitan sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang palayo sa silid ng ospital ay parang isang milya ang layo para kay Enzo. Ang huling tingin na ibinigay sa kanya ni Ali, isang tingin na puno ng yelo at duda, ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Iniligtas niya ito. Haharapin niya ang panganib ng paulit-ulit para dito, pero sa huli, sa mata nito, siya pa rin ang kontrabida. Habang nagmamaneho siya palayo sa ospital, ang mga salita ni Miguel Sandoval ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Too fortunate. Isang perpektong lason, ibinulong sa tamang panahon, sa tamang tainga. Alam ni Enzo na hindi aksidente ang mga salitang iyon. May plano si Miguel at si Ali sa kanyang kasalukuyang estado na puno ng galit at kawalan ng tiwala ay isang perpektong biktima para sa lason na iyon. Hindi na pwedeng magpatuloy ang kasinungalingang ito. 7 taon siyang nanahimik. 7 taon niyang sinunod ang isang kasunduan na unti-unting dumurog sa kanyang kaluluwa. Ginawa niya iyon para protektahan ang kinabukasan ni Ali. Ngunit ngayon, ang mismong katahimikan na iyon ang naglalagay dito sa panganib. Isang matigas na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ibinayo niya ang manibela at lumiko sa isang pamilyar na daan. Ang daan patungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang kalbaryo. Ang mansyon ng mga Dimalanta ay kasing tikas at kasing lamig pa rin ng dati.
para itong isang palasyo na walang init, isang simbolo ng kapangyarihan at kalungkutan. Pinapasok siya ng gwardiya, kilala pa rin siya. Pagdating niya sa malaking pinto, sinalubong siya ng matagal ng kasambahay ng pamilya. Nasa hardin si Don Ricardo, sabi ng matandang babae, ang mga mata ay may bakas ng awa para sa binata. Natagpuan ni Enzo si Don Ricardo de Malanta na nakaupo sa isang silyang yantok, nakatingin sa malawak nitong hardin ng mga orkidya. Ang dating matikas na tindig nito ay tila bahagyang nangayayat. Ang buhok nito ay mas pumuputi na. Lorenzo, sabi ng matanda nang hindi lumilingon, alam kong darating ka. Don Ricardo, sagot ni Enzo, ang boses ay puno ng respeto ngunit may diin. Kailangan na nating itigil to. Dahan-dahang lumingon ang ama ni Ali. Ang mga mata nito kahit may edad na ay kasing talas pa rin ng dati. Ang alin ang ititigil natin, iho? Ang tagumpay ng anak ko? Ang katotohanan na naging isa siyang matatag na babae dahil sa ginawa natin? Inatake po si Ali kagabi, diretsong sabi ni Enzo. At dahil sa sikreto natin ako ang pinaghihinalaan niya, may gumagamit ng nakaraan para sirain siya, para sirain kami. Tumayo si Don Ricardo. Ang mukha ay nagpakita ng bahagyang pag-aalala. Ligtas ba siya? Iniligtas ko siya, pero hindi iyon ang punto. Ang punto ay mahina siya ngayon, hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kasinungalingan. Panahon na para malaman niya ang totoo. Papayagan niyo na akong sabihin sa kanya ang lahat. Isang matigas na ekspresyon ang bumalik sa mukha ni Don Ricardo. Hindi! Ang kasunduan ay kasunduan. Ang desisyon ko ang nagdala sa kanya sa kung nasaan siya ngayon. Huwag mong sisirain yan. Pero nasasaktan na siya. Giit ni Enzo, ang boses ay tumataas na. Hindi niyo ba nakikita? Ang pagiging matigas niya ay isang maskara lang. Sa ilalim noon, siya pa rin yung Ali na nasaktan dahil sa pag-aakalang hindi ko na siya mahal. Bigla, isang panginginig ang dumaan sa katawan ni Don Ricardo. Napahawak ito sa kanyang dibdib, ang muka ay biglang namutla. Napasandal ito sa isang poste, hirap na huminga. Don Ricardo! Sigaw ni Enzo, mabilis na lumapit para alalayan ang matanda. Tubig! Hirap na sabi nito. Mabilis na kumuha ng tubig si Enzo. Matapos uminom, dahan-dahang bumalik ang kulay sa mukha ng matanda. Ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw pa rin. Kailangan ko na pong tumawag ng doktor, sabi ni Enzo, puno ng pag-aalala. Huwag! Pigil ni Don Ricardo, hinawakan ang braso ni Enzo ng may puwersa. Atake lang to, mawawala rin. Tinitigan niya si Enzo ng diretso sa mga mata, ang tingin ay puno ng biglaang pagkaapurado. Makinig ka sa akin, Lorenzo. Sino ang sinasabi mong gumagamit ng nakaraan? Tanong nito, ang boses ay mahina ngunit seryoso. Si Miguel Sandoval po, isa sa mga board members ninyo. Ang pagkislap sa mga mata ni Don Ricardo ay nagbigay ng kumpirmasyon kay Enzo. May alam ang matanda. Mag-ingat ka sa taong yan. Babala ni Don Ricardo, ang bawat salita ay tila may bigat. Mas mapanganib siya kaysa sa inaakala mo. Hindi lang posisyon ni Aliana ang gusto niya. Bago pa man makapagtanong muli si Enzo, dumating na ang kasambahay, dala-dala ang mga gamot ng matanda. Umalis si Enzo sa mansyon na may mas mabigat na pasanin. Hindi niya nakuha ang pahintulot na kailangan niya at ngam ay mas nag-aalala pa siya sa kalagayan ni Don Ricardo. Ngunit mayroon siyang isang bagong bagay, isang direksyon, isang pangalan. Hindi na niya hihintayin ang pahintulot.
Kung hindi niya kayang sabihin kay Ali ang nakaraan, gagawin niya ang susunod na pinakamagandang bagay. Poprotektahan niya ang kasalukuyan nito. At para magawa iyon, kailangan niyang patunayan na si Miguel Sandoval ang tunay na kalaban. Pagkaupo niya sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang lumang kaibigan mula sa kolehiyo, isang financial analyst na napakagaling sa paghuhukay ng mga impormasyon. Bro, si Enzo to, sabi niya pagkasagot ng tawag. May pabor sana akong hihingin. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa isang tao. Miguel Sandoval ang pangalan niya. Ilang oras ang lumipas. Gabi na. Nagmamaneho si Enzo pauwi nang tumunog ang kanyang telepono. Ang kaibigan niya. Enzo, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagkaalarma. Hindi maganda ang nakita ko. Itong si Sandoval, malinis ang record niya ngayon. Pero may nahanap akong lumang kaso, mga 5 taon na ang nakalipas. Sa dati niyang kumpanya. May nangyaring corporate sabotage. Malaking pera ang nawala. Napatigil si Enzo sa pagmamaneho sa gilid ng daan. Anong nangyari sa kanya? Yun na nga ang nakakapagtaka, bro. Siya ang pangunahing suspect, pero biglang nawala ang lahat ng ebidensya laban sa kanya. Bigla siyang napawalang sala. Nakalusot siya ng walang anumang bahid sa pangalan niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong katawan ni Enzo. Ngayon, sigurado na siya. Ang kalaban ni Ali ay hindi isang simpleng magnanakaw sa parking lot. Isa itong ahas na nasa loob mismo ng kanilang bakuran. Ang tawag ay dumating sa kalagitnaan ng gabi. Isang boses na puno ng pagkasindak ang sumira sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ma'am Ali, ang papa niyo po, inatake sa puso. Sa isang iglap, ang mundo ni Aliana ay gumuho. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang mabilis na pagmamaneho patungo sa ospital, ang nakakapasong amoy ng gamot, ang mga mukhang puno ng awa ng mga nurse, at ang seryosong mukha ng doktor. He suffered a massive heart attack, paliwanag ng doktor. Nagawa naming stabilize siya for now, pero kritikal ang kondisyon niya. The next 48 hours are crucial. Napatulala si Ali sa salaming bintana ng ICU. Nakahiga doon ang kanyang ama, napapalibutan ng mga makina na patuloy na tumutunog. Ang dating makapangyarihang Don Ricardo Di Malanta ay mukha ng napakarupok. Ang lahat ng galit at sama ng loob niya sa kanyang ama ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanlalamig na takot. Takot na baka maiwan siyang nag-iisa. Habang nakaupo siya sa waiting area, tila isang estatwa, isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Ali. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Miguel Sandoval na papalapit. Ang muka ay nakakunot sa pag-aalala. Umupo ito sa tabi niya. I'm so sorry, Ali. Nabalitaan ko agad, sabi nito sa malumanay na boses. Nandito lang ako para sa'yo. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at paalisin ito, ngunit wala siyang lakas. Tumango na lang siya. Alam kong hindi ito ang tamang oras, pagpapatuloy ni Miguel. Pero may isang bagay na kailangan mong makita para sa proteksyon mo, para sa kumpanya. Nag-aalangan, kinuha ni Ali ang folder na iniabot nito. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang serye ng mga dokumento. Ang una ay ang police report tungkol sa 2 lalaking umatake sa kanya. Ang isa sa kanila nahuli na pala kaninang umaga. At ang pangalawa, ang pinakamabigat sa lahat, isang kopya ng bank statement. Isang malaking halaga ng pera, idineposito sa account ng nahuling suspect
1 linggo bago mangyari ang atake. Ang transaksyon ay mula sa isang offshore account sa Cayman Islands. Isang account na, ayon sa kalakip ng mga tala ni Miguel, ay may koneksyon sa isang luma at matagal ng saradong kumpanya na pag-aari ng pamilya de la Vega. Nabitawan ni Ali ang folder. Ang mga papel ay nagsikalat sa sahig. Ang tunog ng bawat pagbip ng makina mula sa ICU ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi, hindi maaari. Hindi ko rin gustong paniwalaan, Ali, sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng peking awa, pero ang ebidensya, malinaw. Mukhang gusto niyang lumabas na bayani. Mukhang desperado na siyang makuha ulit ang tiwala mo. Isang alon ng pagkahilo ang bumalot kay Ali. Ang pagdududa na itinanim ni Miguel sa kanyang isip. Ilang araw lang ang nakalipas ay biglang sumabog at naging isang nakakalasong katotohanan. Ang lahat ay kasinungalingan. Ang pagligtas sa kanya ay hindi isang aksidente. Isa itong palabas, isang bitag. At siya, tulad ng isang tanga, ay muntik ng mahulog dito. Muli, naramdaman niya ang matalim na kirot ng pagkakanulo. Mas masakit, mas malalim kaysa sa unang beses. Kinabukasan, pumasok si Ali sa opisina. Ang puso ay kasing tigas ng bato. Ang kanyang kalungkutan at takot ay napalitan ng isang malamig at mapanganib na galit. Ipinatawag niya si Enzo sa kanyang opisina. Agad. Nang pumasok si Enzo, ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ali, kumusta ang papa mo? Narinig ko ang... Hindi na nito natapos ang sasabihin. Ibinato niya ang folder sa mesang nasa pagitan nila. Ano to? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Naguguluhang kinuha ni Enzo ang mga papel. Habang binabasa niya ito, nakita ni Ali ang pagbabago sa kanyang mukha mula sa pagkalito hanggang sa pagkabigla at sa huli sa pagkaunawa na isa itong patibong. Ali, hindi totoo to, sabi niya, ang mga mata ay nagmamakaawa. Isang setup to, pakinggan mo ako. Ngunit hindi na nakikinig si Ali. Ang nakikita lang niya ay ang mukha ng lalaking sumira sa kanya 7 taon na ang nakalipas. At ngayon ay sinusubukan na namang sirain siya muli. Tapos ka na ba? Malamig niyang tanong. Plinano mo ang lahat ng to, di ba? Ang pag-atake para maging bayani ka sa paningin ko, para bumalik ako sa'yo. Ganun ka na ba kadesperado, Enzo? Hindi! Sigaw ni Enzo. Ang sakit ay malinaw sa kanyang boses. Hindi ko kailanman gagawin yon sa'yo. Huwag mo akong tawaging sinungaling. Sigaw ni Ali pabalik. Ang mga luha ng galit ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nakita ko ang ebidensya. Tumayo si Ali. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Gamit ang lahat ng natitirang awtoridad sa kanyang pagkatao, ibinigay niya ang kanyang hatol. Effective immediately, you are suspended from all flight duties pending a full investigation. Ibalik mo ang ID mo sa security at ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo sa kumpanyang ito. Natigilan si Enzo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng sakit at pagkabigo. Pagkatapos, walang imik, tumango ito ng dahan-dahan, tumalikod at lumabas ng kanyang opisina. Nang magsara ang pinto, napaupo si Ali sa kanyang silya, ang lakas ay tuluyang nawala. Pakiramdam niya ay walang laman. Hindi siya nakaramdam ng tagumpay, kundi ng isang malalim at nakakabiging kawalan. Ping! Isang tunog mula sa kanyang computer ang pumutol sa katahimikan. Isang bagong email. Binuksan niya ito. Galing ito kay Miguel Sandoval
nakasend sa lahat ng miyembro ng Board of Directors. Ang subject line, urgent, regarding the leadership and stability of Dimalanta Airlines. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang laman. Si Miguel, sa ngalan ng pag-aalala para sa kumpanya, ay formal na humihiling ng isang emergency board meeting para pag-usapan ang isang boto ng no confidence laban sa kanya bilang CEO dahil sa kanyang erratic behavior at sa pagpayag na maapektuhan ng personal na issue at isang malaking security scandal ang kanyang pamumuno. Noon napagtanto ni Ali, hindi lang si Enzo ang target ng bitag, siya rin. Ang apat na sulok ng opisina ng kanyang ama ay hindi nagbago. Ang amoy ng lumang papel at mahogany ay pareho pa rin. Ang mga libro sa istante, ang maliit na modelo ng unang eroplano ng Dimalanta Airlines sa ibabaw ng mesa, ang malaking family picture sa dingding, lahat ay naroon pa, mga tahimik na saksi sa unti-unting pagguho ng lahat ng bagay na mahalaga kay Aliana. Ilang oras na siyang nakaupo sa malaking leather na upuan, ang upuan kung saan minsan ay umupo ang kanyang ama, ang hari ng kanyang imperyo. Ngayon, ang hari ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa ospital at ang kanyang tagapagmana. Ang tagapagmana ay malapit nang mapatalsik, lahat ay nawala. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang malamig at walang katapusang ugong. Ang kanyang ama nasa bingit ng kamatayan. Ang kumpanyang ipinaglaban niya malapit nang mawala sa kanyang mga kamay. At si Enzo, napapikit si Ali ng mariin. Ang sakit ng huling paghaharap nila ay sariwa pa rin, isang bukas na sugat. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanyang puso matapos siyang iligtas nito ay naging abo na. Napalitan ito ng isang mapait na katotohanan. Nag-iisa siya. Noon pa man, mag-isa lang talaga siya. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-vibrate. Mga tawag mula sa ibang board members. Mga text message mula sa kanyang executive assistant. Mga email na humihingi ng kanyang pahayag. Hindi niya pinansin ang mga ito. Anong sasabihin niya na nilinlang siya, na ginamit siya, na ang babaeng CEO na hinahangaan ng lahat ay isa palang tanga pagdating sa pag-ibig? Bumalik siya sa opisina ng kanyang ama dahil wala na siyang ibang mapuntahan. Dito, sa gitna ng mga alaala ng isang mas simpleng panahon, umaasa siyang makahanap ng kahit kaunting kapayapaan, kahit kaunting lakas. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang mga eroplanong lumilipad at lumalapag. Ang bawat isa ay may pangalan ng kanyang pamilya na nakapinta sa sa gilid nito. Dimalanta, isang pangalan na dati simbolo ng kapangyarihan at tagumpay. Ngayon, para sa kanya, simbolo na lang ito ng bigat ng responsibilidad na hindi niya kayang buhatin. Napagod, bumalik siya sa mesa. Binuksan niya ang mga drawer, hindi sigurado sa kung anong hinahanap niya. Mga lumang ballpen, mga business card, mga papel. Sa pinakailalim na drawer, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang kontrata, may isang bagay na pamilyar. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Ang kahon kung saan itinatago ng kanyang ama ang mga bagay na importante dito. Nanginginig ang mga kamay niya habang inaangat niya ito. Marahil ay mga lumang dokumento lang o mga litrato. Ngunit sa puntong iyon, kahit anong koneksyon sa kanyang ama ay isang bagay na pinanghahawakan niya. Binuksan niya ang takip. Sa loob naroon ang mga inaasahan niya. Isang lumang relos. Ang unang business card ng kanyang ama. Ilang mga litrato niya noong bata pa siya. Ngunit may isa pang bagay. Isang sobre. Makapal at medyo naninilaw na.
Nakasulat sa harap nito ang kanyang pangalan gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama para kay Aliana, at sa ilalim nito may mas maliliit na letra. Buksan mo lang ito kapag kailangan mo na ng mga sagot, higit kanino man o anuman. Naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ba yon? Ang sandaling iyon? Wala nang mas hihigit pa sa pangangailangan niya ng sagot ngayon. Dahan-dahan, maingat na para bang ito'y babasagin, pinunit niya ang selyo ng sobre. Sa loob, may ilang piraso ng papel na nakatupi. Kinuha niya ang mga ito at ibinuklat. Isang liham mula sa kanyang ama. Anak kong Aliana, ang panimula pa lang ay nagdulot na ng pag-init sa kanyang mga mata. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan na nabigo ako sa aking pangakong itago ang isang lihim hanggang sa aking huling hininga. At kung binabasa mo ito ngayon, marahil ay dahil nasa gitna ka ng isang unos na hindi mo maintindihan. Isang unos na, lingid sa iyong kaalaman, ako ang nagsimula. Patawarin mo ako, anak. Lahat ng ginawa ko dahil sa pagmamahal ko sa iyo, kahit na ito ay isang baluktot na pagmamahal. Ang pangarap kong maging pinakamahusay ka, maging matatag, ay mas naging mahalaga kaysa sa iyong kaligayahan. At sa aking pagiging makasarili, gumawa ako ng isang desisyon na sumira sa tatlong buhay. May kailangan kang malaman tungkol kay Lorenzo de la Vega. Napahinto sa pagbasa si Ali. Ang kanyang paghihinga ay tila naputol. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. At sa bawat salita, sa bawat pangungusap, ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting winawasak, binabasag hanggang sa wala nang natira. Ang liham ay naglalaman ng lahat, ang krisis sa pananalapi ng pamilya de la Vega. Ang ultimatum. Ang masakit na pagpili na ibinigay ng kanyang ama kay Enzo, ang kinabukasan ni Ali, o ang kapakanan ng sarili nitong pamilya. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ginagawang isang mantsa ang tinta. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa hindi na niya makita ang mga salita dahil sa luhang bumabalot sa kanyang mga mata. Hindi siya iniwan, hindi siya binitawan. Itinulak siya palayo. Isinakripisyo siya. Isinakripisyo nila siyang dalawa. Ang galit na naramdaman niya kay Enzo sa loob ng 7 taon ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakakawasak na pagsisisi. At ang galit na iyon ay lumipat sa ibang tao, sa kanyang ama. At sa huli, sa sarili niya. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya hinayaang kainin ng galit ang kanyang pagkatao? Sa ilalim ng liham, may isang huling pangungusap. Ang pag-ibig niya sa iyo, Ali, ay hindi kailanman nagbago. Huwag mong hayaan na ang pride mo ang maging dahilan para mawala siya sa iyo sa pangalawang pagkakataon. Pinunasan ni Ali ang kanyang mga luha. Ang kaninang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay biglang napalitan ng isang bagong apoy. Isang apoy na gawa sa pagsisisi, oo, ngunit mas malaki ang apoy ng determinasyon. Nagkamali siya, nagkamali silang lahat, ngunit hindi pa huli ang lahat para itama ito. Ang conference room ng Dimalanta Airlines ay puno ng tensyon. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany ay napapalibutan ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya, ang mga miyembro ng board. Ang kanilang mga muka ay seryoso, ang iba'y may halong awa, ang iba na may hindi maitago ang pagkainip. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Miguel Sandoval. Ang kanyang postura ay puno ng kumpiyansa, na para bang siya na ang nanalo. Lahat sila ay naghihintay,
naghihintay sa CEO na kanilang huhusgahan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Aliana de Malanta. Kung inaasahan nilang makita ang isang babaeng wasak at talunan, nabigo sila. Ang Ali na pumasok sa silid na iyon ay hindi ang Ali ng mga nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Oo, ngunit mayroon itong bagong apoy. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Umupo siya sa kanyang upuan sa kabisera ng mesa, sa tapat mismo ni Miguel. Kalmado niyang inilapag ang kanyang tablet sa mesa. Good morning. Bati niya, ang kanyang boses ay matatag at malinaw, pinuputol ang mabigat na katahimikan. Maaari na nating simulan ang paglilitis sa akin. Nagsimulang magsalita si Miguel, inuulit ang kanyang mga akusasyon, ang kapabayaan ni Ali, ang security breach, ang masamang epekto nito sa reputasyon ng kumpanya. Bawat salita ay idinisenyo para ipinta si Ali bilang isang lider na pinapatakbo ng emosyon at hindi ng lohika. Hindi siya pinutol ni Ali. Hinayaan niya itong magsalita. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng kanyang lason. Pinanood niya lang ito, ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Nang matapos si Miguel, lumingon ito sa ibang miyembro. Kaya ngayon, hinihiling ko sa board na pagbotohan ang mosyon ng no confidence laban kay CEO Aliana de Malanta. Isang matandang board member, isang matagal ng kaibigan ng kanyang ama, ang unang nagsalita. Ali, mayroon ka bang gustong sabihin para ipagtanggol ang iyong sarili? Ngumiti si Ali, isang maliit at mapait na ngiti. Wala akong balak ipagtanggol ang sarili ko sa mga akusasyon ni Mr. Sandoval tungkol sa aking emosyon. Dahil totoo, naging emosyonal ako, nagalit, nasaktan, nagkamali ng husga. Isang pagkakamali na hinding-hindi ko nauulitin. Lumingon siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo. Pero nandito ako para pag-usapan ang isang mas malaking krimen. Hindi ang krimen ng pagiging emosyonal, kundi ang krimen ng panloloko, ng sabotahe, at ng corporate espionage. Isang bulungan ang kumalat sa silid. Nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong nito, sinusubukang panatilihin ang kanyang pagiging kalmado. Ang ibig kong sabihin, sabi ni Ali habang kinakalikot ang kanyang tablet, ay ang pag-atake sa akin sa parking lot ay hindi isang simpleng pagnanakaw. Isa itong planadong operasyon at ang bank account na ginamit para bayaran ang mga salarin. Oo, totoo. May koneksyon ito sa pamilya de la Vega. Isang koneksyon na natuklasan dahil sa isang anonymous tip na ipinadala sa opisina ni Mr. Sandoval. Ikinonekta ni Ali ang kanyang tablet sa malaking screen sa dingding. Ang hindi alam ng nagpadala ng tip ay sa tulong ng isang tunay na bayani na gawa naming i-trace ang digital footprint ng tip na iyon. Sa screen, lumitaw ang isang serye ng mga numero at code, mga IP address, mga email routing data, at sa dulo isang pangalan. Ang pangalan ng executive assistant ni Miguel Sandoval. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. This is absurd! Gawa-gawa lang yan! Talaga ba? Tanong ni Ali, hindi inaalis ang tingin sa screen. Dahil ang assistant mo ay kasalukuyan ng kinakausap ng mga pulis at mukhang handa siyang makipagtulungan kapalit ng mas mababang sentensya. Ayon sa kanya, inutusan mo siyang magtanim ng pekeng ebidensya laban kay Captain de la Vega. At inutusan mo rin siyang sirain ang CCTV footage sa parking lot. Bumagsak ang panga ni Miguel. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Pagpapatuloy ni Ali.
Ang financial trail, hindi ito tumitigil sa assistant mo. Humukay kami ng mas malalim. At natagpuan namin ang isang serye ng mga transaksyon, mga lihim na paglilipat ng pera sa pagitan mo at ng isang shell corporation na pag-aari ng pinakamalaki nating kakumpetensya, ang Pacific Air. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay isang malakas na pagkabigla ang bumalot sa buong silid. Sinusubukan mong sirain ang Di Malanta Airlines mula sa loob, Miguel. Akusa ni Ali, ang boses ay umalingaw sa bawat sulok. Ang pag-atake sa akin, ang pagsira kay Captain de la Vega, ang pagpapatalsik sa akin, lahat ay bahagi ng iyong plano para pabagsakin ang kumpanya at ibenta ito sa pinakamababang halaga sa iyong mga tunay na amo. Tumayo si Miguel, ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng nawala. Sinungaling, lahat kayo'y mga sinungaling. Bago pa man siya makagawa ng anumang gulo, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang security guard ng gusali. Mr. Sandoval, sabi ni Ali, ang boses ay puno na ngayon ng bakal na awtoridad. You're fired at sa tingin ko may mga pulis na naghihintay sa iyo sa labas. Walang nagawa si Miguel kundi magpatangay sa mga gwardya. Habang isinasara ang pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatuon kay Ali. Nang sa wakay ay tumahimik na muli ang silid, napasandal si Ali sa kanyang upuan, ramdam ang biglaang pagod. Ngunit alam niyang hindi pa siya tapos. Mayroon pa siyang isang bagay na kailangang gawin. Isang huling katotohanan na kailangang ilabas. Tumingin siya sa mga natitirang board members. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ang mosyon ni Mr. Sandoval ay nakabatay sa aking erratic behavior at sa pagiging emosyonal ko. At tulad ng sinabi ko, tama siya. Nagpadala ako sa galit, isang galit na dulot ng isang 7 taong kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ito sinasabi para humingi ng awa, kundi para bigyan ng hustisya ang isang taong nadamay sa gulo ng pamilya ko. Ang taong sinuspinde ko ng walang sapat na basehan. At doon, sa harap ng buong board, ikinuwento niya ang lahat. Ang ultimatum ng kanyang ama. Ang sakripisyo ni Enzo. Nang matapos siya, ang silid ay nababalot ng isang malalim na katahimikan. Walang sino man ang nangahas magsalita. Sa wakas, ang matandang board member na kaibigan ng kanyang ama ang bumasag sa katahimikan. Sa tingin ko, sabi nito, ang boses ay puno ng respeto. Wala na tayong kailangang pagbutuhan pa. Welcome back, CEO Di Malanta. Ngumiti si Ali. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Malaya na siya sa nakaraan. Ngunit may isang tanong na nanatili sa kanyang isipan. Isang tanong na mas mahalaga kaysa sa anumang posisyon o kumpanya. Mapapatawad pa kaya siya ni Enzo? Walang pag-aalinlangan, walang takot. Tanging isang malinaw na layunin ang nasa isip ni Aliana habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan palayo sa Dimalanta Airlines building. Hindi siya umuwi. Hindi rin siya bumalik sa ospital. Mayroon siyang isang lugar na kailangang puntahan, isang tao na kailangang harapin. Ang apartment ni Enzo ay simple lang, isang lugar na malayo sa karangyaan na kinagisnan ni Ali. Ngunit mayroon itong init, isang pakiramdam ng pagiging isang tunay na tahanan. Huminto siya sa tapat ng pinto, ang puso niya ay kumakabog ng mas mabilis kaysa noong hinarap niya ang buong board. Mas mahirap ito, mas nakakatakot. Dahil dito, hindi posisyon ang nakataya, kundi ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim at kumatok,
Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Enzo, nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts. Ang mukha niya ay nagpakita ng pagkabigla nang makita siya na agad napalitan ng isang pagod at maingat na ekspresyon. Ali, sabi lang nito. Ang pangalan niya sa bibig nito ay hindi na tunog akusasyon, kundi isang simpleng katotohanan. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito sumagot, ngunit tumabi ito para bigyan siya ng daan. Pagpasok niya, ang unang napansin niya ay isang kahon sa ibabaw ng mesa. Bukas ito at sa loob ay may mga lumang gamit, isang kupas na baseball cap, ilang mga libro at isang maliit na kakwadrong litrato. Ang litrato nila kuha sa motorsiklo. Ang parehong litrato mula sa email. Patawarin mo ako, Enzo, sabi ni Ali, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Humarap siya rito, ang mga mata ay nagsusumamo. Sa lahat, sa 7 taon ng galit, sa hindi ko pakikinig, sa pagdududa ko sa'yo, patawarin mo ako. Tinitigan lang siya ni Enzo. Ang mga mata nito ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang kaluluwa. Alam ko na, pagpapatuloy niya ang boses ay nababasag na. Ang tungkol sa papa, sa pamilya mo, ang sakripisyo mo. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang liham ng kanyang ama at iniabot ito kay Enzo. Binasa ko ang lahat. Kinuha ni Enzo ang liham, ngunit hindi ito binasa. Ang tingin niya ay nanatili kay Ali. Bakit ka nandito, Ali? Dahil nagkamali ako, sabi niya. Isang luha ang tuluyan nang pumatak mula sa kanyang mata. Dahil hinayaan kong lamunin ako ng pride ko. Dahil ang totoo, Enzo, natakot lang ako. Natakot akong masaktan ulit. At sa takot na yon, ako pa ang mas nakasakit. Dahan-dahang lumapit si Enzo sa kanya. Dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang hinlalaki. Ang simpleng pagdampi na iyon ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ali. Pareho tayong nagkamali, Ali, sabi ni Enzo sa wakas. Ang boses ay malalim at puno ng emosyon. Dapat sinabi ko sa iyo noon pa, dapat ipinaglaban kita imbes na basta na lang sumunod. Akala ko pinoprotektahan kita pero ang totoo, ninakawan kita ng karapatang pumili. Umiling si Ali. Ginawa mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Iniligtas mo ang pamilya mo. At nawala ka sa akin, sabi ni Enzo. Ang sakit ay malinaw pa rin sa kanyang boses. Nandito na ako ngayon, bulong ni Ali. Kung tatanggapin mo pa ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Enzo. Ang unang tunay na ngiti na nakita ni Ali mula sa kanya sa loob ng 7 taon. 7 taon, Ali, sabi nito. 7 taon akong umasa na darating ang araw na to. 7 taon akong naghintay. At pagkatapos, ginawa nito ang bagay na pareho nilang pinakahihintay. Ikinulong siya nito sa kanyang mga bisig, isang yakap na puno ng lahat ng hindi nasabing salita, lahat ng sakit, lahat ng pangungulila. Isinubsob ni Ali ang kanyang mukha sa dibdib nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy, pakiramdam na sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ay nakauwi na siya. Makalipas ang ilang araw sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin, dinala ni Enzo si Ali sa isang lumang obserbatoryo sa tuktok ng isang burol, ang parehong lugar kung saan nila unang pinangarap ang kanilang kinabukasan. Ang hangin ay malamig, ngunit ang init mula sa kamay ni Enzo na nakahawak sa kanya ay sapat na.
Sa ospital, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Don Ricardo. Nagkaroon na sila ng isang mahaba at mahirap na pag-uusap. May mga luhang pumatak, may mga patawad na binitiwan. Isang bagong simula para sa kanilang pamilya. Naaalala mo ba dito? Tanong ni Enzo. Ang boses ay isang bulong sa gitna ng katahimikan. Tumango si Ali. Dito mo sinabi sa akin na balang araw liliparin mo ang lahat ng bituin sa langit para sa akin. Ngumiti si Enzo. Hindi ko na kailangang gawin yon. Naguguluhang lumingon si Ali sa kanya. Nakita niya itong dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Isang maliit na kahon ang lumabas mula sa bulsa nito. Dahil ang kaisa-isang bituin na gusto ko sa buong kalawakan, sabi nito habang binubuksan ang kahon, ay nasa harap ko na ngayon. Sa loob ng kahon, isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante ang kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napatakip si Ali sa kanyang bibig ang mga luha sa pagkakataong ito, mga luha ng purong kaligayahan, ay muling dumaloy. 7 taon na ang nakalipas, binitawan kita, sabi ni Enzo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. At yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Hindi ko na hahayaang mangyari ulit yon. Aliana Di Malanta, will you marry me? Hahayaan mo ba akong bumawi sa lahat ng nasayang na panahon at mahalin ka habang buhay? Hindi na kailangan pang mag-isip ni Ali. Ang sagot ay matagal nang nakatatak sa kanyang puso. Oo, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Oh, Enzo! Yes! Isinuot ni Enzo ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Pagkatapos ay tumayo ito, hinawakan ang kanyang mukha at hinalikan siya. Hindi ito ang halik ng pamamaalam, hindi rin ito ang halik ng desperasyon. Ito ay isang halik na puno ng pangako, isang halik ng pangalawang pagkakataon, isang halik na nagsasabing sa wakas pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dalalalasbay sa dilim, natagpuan na nila muli ang kanilang daan pauwi sa isa't isa.